Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa pangalawang linggo na ng panahon ng Kwaresma. Sigurado tayong lahat ay may malaking problemang kinahaharapan. Hindi mawawala ang mga suliranin at pagsubok sa ating buhay. Pero kapatid, hinahayaan mo bang baguhin ka ng iyong mga malalaking problema? Huwag. Dahil ang Diyos, palagi din siya na nandyan, buhay, malapit sa atin. Araw-araw ng ating buhay, di po ba? Bakit hahayaan mo ang iyong mga problema ang magbago sa iyong nararamdaman? Hayaan mo ang presensya ng Diyos, ang kanyang grasya, ang baguhin ang iyong pag-iisip, baguhin ang iyong puso, baguhin ang iyong pagkatao. Pero para tayo ay mabago ng Diyos, kailangan nating lumapit sa Kanya. At isang paraan para maging mas malapit na malapit tayo sa Panginoon sa may kapal, ay sa pamamagitan lang ng pananalangin. Aminin natin mga kapatid na madalas dito din tayo nagkukulang. Nakakalimutan nating kausapin ng Diyos at napakadalang nating makinig sa Kanya. Kaya nga sa banal na misang ito tayo magpakumbaba, humingi tayo ng Kanyang awa at tawad para minsan pang maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa kanyang mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban. Kami ay lumigaya sa pagpapakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalik si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldya.
upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Tinanong naman ni Abram, Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at binayak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na muusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa anggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumalapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayoy, luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay
na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Sinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. At bigla lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanya mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus sa mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. May isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Pakisabihan naman po yung mga katabi nyo, God is good. God is good. Ayon po sa Meta, noong daw pong March 12, ngayong lang pong mga nakalipas na araw, ito daw po ang araw na kung saan napakarami daw pong mga nag-unfriend, nag-block, nag-unfollow ng ibang tao sa Facebook dito daw po sa Pilipinas. Bakit? Ano po ang nangyari noong March 12? Di po ba? Kung hindi po kayo nanonood ng balita, ang ating pong dating presidente, hinuli, dinala sa ibang bansa. Meron po natutuwa, meron din pong hindi. Meron po nalulungkot, meron mga nagsasaya. Pero dahil po sa nangyaring ito, napakagulo na naman ang bansa natin. Hati na hati tayong lahat. But allow me to remind you, my dear friends, we are more than our political affiliations. Huwag niyo pong kalimutan yan. Sana huwag niyo pong husgahan yung kapwa niyo dahil lang sa politika. Opo, magkakasalungat tayo. Opo, magkakaiba tayo ng opinyon at paniniwala. But at the end of the day, remember this, we are all Filipinos. Amen? At the end of the day, we are all Catholics and Christians. Amen? At the end of the day, we are all human beings.
pakiusap lang po. Sana huwag niyong makalimutan. Politika lang yan. Huwag niyong pagpapalit ang inyong pagkatao. Huwag niyong pagpapalit ang inyong pakikipagkaibigan dahil lang po sa politika. Huwag po kayong masyadong mag-overreact. Amen? Sa gitna po ng tensyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, sa gitna po ng gulo na nangyayari din po sa buong mundo, marami pong mga problema. Meron pong nakaabang na gera. Dagdag pa dyan yung mga sarili natin mga problema. Ang tanong, may good news pa ba? Ano po sa tingin niyo? Oo naman. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ha? Kapag palagi mong tinitignan ang mga problemang ito, talagang malulungkot ka. Pero para po lumakas muli ang ating loob, para po magkaroon tayo ng pag-asa, ito po ang mensahe ko sa inyo. Ito po ang good news. And I want you to remember this. Keep on repeating this message. The good news is, the bigger the problems, the bigger the blessings. Kayo nga po, ulitin nyo. The bigger the problems, the bigger the blessings. Mas malaking problema, mas malaking pagpapala. The size of your problems is just an indication of the size of the blessing that will come to you from the future. At alam niyo po, ayon sa Biblia, nakasulat, totoo daw po yung mga higante. Hindi po katang-isip lang ang mga higante, ha? Pero ang tanong, kailan po nagpakita ang mga higante sa Biblia? Binanggit lang po ang mga higante sa Biblia, ayon po sa kwento, nung malapit na daw pong pumasok ang mga Israelita sa Promised Land. Ayon po sa kwento, nagpadala daw po ng mga espiya ang mga Israelita para tignan nila yung papasukan po nilang lupain. Pero nabigla po sila doon sa mga nakita nila, yung mga makakalaban nila. Dahil kumpara daw po sa kanila, yung mga taong nakatira na daw doon sa pinangakong lupain ng Diyos, pagkakatangkad, napakataas po nila. Pagkakalaki-laki daw po nila, kumpara sa kanila, para daw pong mga tipaklong ang mga Israelita. At dahil po dito, natakot daw sila, umatras sila, mas pinili pa nilang bumalik sa disyerto, kaysa sa lumaban, kaysa sa harapin ang mga higanting ito. Sayang po, di ba? Hindi naman sila papabayaan ng Diyos. Pero bakit hindi sila dumiretso? Bakit hindi sila sumugod? Nawalan sila ng tiwala sa Diyos. Pero nandun na sila eh. Nasa promised land na sila. Pero umalis pa sila. Isang paalaala lang yan, mga kapatid, tandaan niyo po. Kapag binibigyan ka ng malaking problema ng Diyos, palatandaan lang yan na malapit ka na dun sa malaking pagpapala niya para sa iyo. Amen? Remember, my dear friends, when God allows you to face gigantic problems, they are just signposts that you are at the beginning of your miracles. At ito din po ang paalaala ng Diyos sa atin ngayong pong linggo. Ang tagpo sa Ebanghelyo ay isang bundok. Umakyat daw si Jesus, kasama niya yung mangilan-ngilan sa kanyang mga apostoles dito po sa bundok. At alam niyo po sa Biblia, ang simbolo ng mga bundok, napakaganda. Ang bundok po sa Biblia, ang kahulugan niyan, dalawa. Ang bundok ay lugar ng pagsubok, pero ang bundok din po ay isang tagpo, isang lugar para makita mo, marinig mo, maranasan mo ang Diyos. At kapag malapit na malapit ka sa Diyos, malapit na malapit ka din sa kanyang pagpapala, sa kanyang bendisyon, at sa kanyang grasya. Amen? Remember that. Mountains are places of challenges. And yet, they are also places of blessings. Because in the mountain, you meet God. Basahin niyo man po sa Biblia, napakaraming mga halimbawa ng ganyan. Kamukha na lang po itong si Abraham. Hiniling ng Diyos na isakripisyo yung kaisa-isaan niyang anak.
Yung anak na matagal niyang pinagdasal sa Diyos, sinabi ng Diyos, dalhin mo yung anak mo dyan sa bundok, patayin mo siya, sakripisyo mo siya, alay mo siya sa akin. Pero nung malapit ng saksakin at ialay ni Abraham yung kanyang anak sa Diyos, nagpadala daw ng anghel para pigilin, para pahintuin itong si Abraham. Bundok ng pagsubok pero bundok din na narinig, naranasan ang presensya ng Diyos. At di po ba sa bundok din tinukso ang ating Panginoong Hesukristo? Sa bundok din po nagpakita ang demonyo. Sa bundok sinubukan ang pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ngayong linggo, narinig din po natin, sa bundok nag-iba ng anyo si Jesus. Naging napakaliwanag daw ng kanyang muka at suot. Ito po yung transfiguration. At dito nakita at nakilala ang pagka-Diyos ni Jesus. Tingnan nyo na po, mga kapatid, ang mga bundok ng problema ay nagiging bundok ng pag-asa. Your mountain of problems can become an intersection wherein you can experience the presence of God, wherein in these mountains of your challenges, you can receive the Lord's blessing. Kaya nga po, mga kapatid, ang mabuting balita, kung may hinaharapan ka, mga bundok-bundok, napakaraming problema at pagsubok sa iyong buhay, huwag kang mag-alala. Magsaya ka. Ngumiti ka. Masabik ka. Umasa ka pa rin sa Diyos. Amen? Dahil pag meron kang malaking problema, bundok ng pagsubok, ibig sabihin, nasa paanan ka na, nasa pintuan ka na ng mga milagro sa iyong buhay. Amen? Maniwala ka, kapatid, kung man mayroon kang bundok ng paghihirap, ginagamit yan ng Diyos para umangat ang iyong buhay. Pero para po maging bundok ng mga pagpapala, itong mga bundok ng ating problema, ang kailangan natin gawin, kailangan natin sundan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Magdasal tayo. Pray. Always pray, my dear friends. Kasi balikan niyo po itong ating kwento. Paano po nagbago ng anyo si Jesus habang siya'y nananalangin? It was only while Jesus was praying that He was transformed, that He was transfigured. And this is a good reminder for all of us. Nothing can change us quickly, no other than prayer. Sabi nga po ni Mother Teresa, kung maaalala nyo, kung wala kang ginagawa, wala kang masyadong trabaho, magdasal ka ng 1 oras. Pero kung marami kang ginagawa, magdasal ka ng 2 oras. Aba, nakakapagtaka po yun, no? Daming mo ngang ginagawa, bakit mas dadamihan mo pa yung oras ng iyong pananalangin? Kasi po, kapag nananalangin ka, siguradong babaguhin ka ng iyong pananalangin. Pero kung mas marami kang oras sa iyong pagtatrabaho, yung trabaho mo, yan naman ang magbabago sa iyo. Di po ba totoo yun? Di nyo napansin kung paano po tayo binabago ng ating trabaho. Anong nangyayari sa inyo? Sa kakatrabaho at kakatrabaho nyo, di po ba napapagod kayo? Sa wala nyong sawang pagtatrabaho at pagpapagod, ano nagiging itsura nyo? Di ba? Mas tumatanda kayo, pumuputi yung buhok nyo, kumukulubot yung balat nyo, dahil nai-stress kayo dyan sa dami ng inyong ginagawa. Pag sobrang busy nyo, meaning, nagiging bugnuting kayo, di po ba? Umiinit yung ulo nyo, nawawala yung inyong tuwa, yung inyong galak. Mga kapatid, tandaan niyo po, kahit na ibigay mo lahat-lahat ng iyong lakas sa iyong trabaho, kapag nagkasakit ka, hindi ka matutulungan niyang iyong trabaho. Yes, I know that your company will take care of you when you get sick, when you grow old. Meron kayong pension, meron kayong medical insurance. Pero ang tanong ko po, pag kayo po ay nakahimlay sa kama, nagpapagaling, sino yung oras-oras, sino yung minuminuto na nagbabantay sa inyo, nag-aalaga sa inyo dyan? Yung bang kumpanya nyo? Di ba hindi? Sinong nandyan ang gumagabay sa inyo, ang nag-aalaga sa inyo pag naghihina kayo? Walang iba,
kung hindi yung ating mga minamahal? Di po ba? Please, do not allow your work to change your health, to change your happiness, to change your peace. Amen? But the more that you pray, the more that you become like Jesus. Tingnan niyo po ang epekto ng dasal kay Mother Teresa. Nung buhay pa daw po siya, kapag nakikita nila si Mother Teresa, nabibigla sila dahil napakaliwanag daw ng kanyang muka. The face of Mother Teresa was always shining. It was always beaming. Ano pong ibig sabihin nun? Nakakaganda po ang pagdarasal. Praying makes you beautiful. Amen? Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Beautiful ba yan? Handsome ba yan? Ha? Ba't tumatawa kayo? Kung pong hindi beautiful yan, kung hindi handsome yan, sabihan nyo po, magdasal ka naman. Pag po nagkukulang tayo sa panalangin, pumapangit tayo. Di po ba? San ba nag-uumpisa? San ba nagmumula? Ang ganda ng ating muka. Di po ba sa loob? Kaya nga po ako, palagi ako sinasabihan ng mga followers, Father, ang gwapo niyo. Alam niyo na po sikreto ko. No. If you want to have a beautiful life, start by praying. And pray often. Amen? Alam niyo po ba, gumawa po sila ng pag-aaral. Tinignan po nilang utak ng tao. At nakita po nila na pwede mo daw baguhin ang komposisyon, ang itsura ng iyong utak. Pwede daw po yung maging malusog. Paano? Sa pamamagitan lang daw po ng pananalangin. 12 minutes of focused prayer for every day for 8 weeks will change drastically your brain. Nakikita po nila, nagbabago po yan sa brain scan. At nakita din po nila, nadiscover po nila, ng mga negatibong pag-iisip natin, nakakasira sa ating pong utak, yung takot, yung galit, yung inggit, masama po pala yan sa tao. Kaya po, palitan natin yung ugali natin. Yan lang po ang kailangan natin. 12 minutes of focused prayer. It will change your mind. It will make you healthier, happier, and holier. Amen? Kaya kung gusto mong maging malusog ang iyong pangangatawan, umpisan mo sa iyong pag-iisip. Paano magiging malusog ang pag-iisip? Umpisan mo sa pananalangin. Prayer literally changes us physically and spiritually. Ang pagbabago pong yan sa pamamagitan ng panalangin, nagtatagal. Balikan niyo man po ang Ebanghelyong Mabuting Balita. Napakaganda po ng detalyeng ito. Sabi, pagkatapos daw po magbago ng anyo si Jesus, wala pong binanggit ang ebanghelista na bumalik sa dating itsura ang ating Panginoon. Didn't you notice that? That after the transfiguration, there is no mention that Jesus returned to His old face and appearance. Ang sabi lang po dito sa kwento, bigla daw nawala, hindi na daw nila nakita yung mga kausap ni Jesus, si Moises at si Elijah. Pero wala pong binanggit dito na nagbago yung kanyang muka. Ibig sabihin, nung umalis si Moises at si Elijah, maliwanag pa rin yung mukha niya. Nagniningning pa rin yung kanyang katawan. Permanente ang pagbabagong anyo ni Jesus. Kaya nga po ang transfiguration ay hindi po pick-up lang. Ang transfiguration ay hindi po makeover lang. Hindi lang panandalian ang pagbabagong anyo ng Panginoon. Kaya nga nung nakapako si Jesus sa krus, nagliliwanag pa rin siya. Kahit na nandun siya sa gitna ng paghihirap, nandun pa rin ang kalwalhatian ng Diyos. Pero hindi mo makikita yon kung wala kang pananampalataya. Amen? That is also the good news, my dear friends. That even in our broken humanity, it can be changed permanently and perfectly, starting with prayer. The more that you pray, the more that you will change for the better. Amen? Kaya nga po, dapat ang pananalangin natin, hindi lang po pang emergency We should make
make praying a lifestyle. Dapat ugali natin, buhay natin ang pagdarasal. Kung po tayo ay kumakain para lumakas ang ating pangangatawan, ang pananalangin ay kailangan para naman lumakas at mabuhay ang ating pong mga kaluluwa. Pray, my dear friends, not only when you're in trouble, but pray every day, every time, and everywhere. If you have a problem or not, you should not stop praying because prayer strengthens your faith. May problema ka, wala kang problema, dapat palagi kang magdasal. Kasi ang pananalangin, pinapalakas din niya ang iyong pananampalataya. At di ba pag meron kang pananampalataya sa Diyos, anong sabi ni Jesus? Walang imposible. Sabi pa nga po ni Jesus, kahit na may katiting ka lang pananampalataya, sasabihin mo sa bundok na ito, umalis ka, gagalaw yan. Pero pong nagsabi that sometimes God gives us a mountain in our life. Why? So that we can prove to other people that mountains can be moved. Ganda po, no? Huwag mong iiyakan yung mga bundok ng problema sa buhay mo. Kung ikaw ay nananampalataya, kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, magdasal ka lang. Bibigyan ka ng lakas ng Diyos para malampasan mo yung malaking problemang yan. May napanood po akong isang interview kay Gary V. Kilala niyo po, sigurado siya. Nagkukwento po siya ng pumbata daw si Gary V. Napaka-active po niya sa church. Nagsoserve po siya, palagi po siyang sumasama sa mga service. Pero sinubukan daw po yung pananampalataya ni Gary V. Nagkasunod-sunod daw po yung mga pagsubok nila sa buhay. Una po, naging diabetic daw po si Gary V. Bata pa lang siya, may sakit na siya. Pangalawa, nagkahiwalay daw po yung mga magulang niya. Hindi daw po naging maayos yung kanilang pamilya. At pangatlo, nasunugan pa sila ng bahay. Nawalan daw po sila ng tirahan. At nung sunod-sunod daw po itong mga problemang ito, galit na galit siya sa Diyos. Tinatanong niya ang Diyos habang nagdadasal siya. Sabi niya, Lord, tapat naman ako sa iyo. Lord, binibigay ko naman sarili ko sa iyo, pero bakit sunod-sunod? Bakit pinapahirapan mo ako? Ginawa mong mahirap ang buhay ko. Dahil po dito, tumigil daw po sa pagdarasal at pagsaserve sa church si Gary V. Pero may nangyari daw po. Nung lumipat daw po siya ng bahay, nakitira siya doon sa isa sa mga kamag-anak niya. Meron daw po siyang nakitang piano at sinubukan daw po niyang laruin at na-in-love daw po siya. Nagustuhan niya yung pagtugtog ng piano. Alam niyo po, doon daw po nag-umpisa yung pagmamahal niya sa musika. Talagang nagsumikap siya na matuto sa musika, sa pagtugtog sa piano. At yun po pala yung mag-uumpisa din sa karir niya bilang artista, musician, performer. Sabi po ni Gary V, nung nakabawi na po siya, nagdarasal siya, doon niya na-realize, kung hindi daw po sila nasunugan, hindi niya makikita yung pianong yun. Kung wala po yung pianong yun, siguradong hindi daw po siya mawiwili sa musika at baka hindi daw po siya naging singer o performer ngayon. Ang galing po ng Diyos, no? Ginamit niya yung pagsubok ni Gary V bilang daan ng kanyang pagpapala. Lahat po ng pagsubok, lahat po ng paghihirap sa ating buhay, kailangan unawain natin, kailangan paniwalaan natin na parte sila ng plano ng Diyos. Binabago ang ating buhay ayon sa kanyang kagustuhan. That is why, my dear friends, I want you to always remember that good news, that your mountain of problems are your mountain of blessings. But in order to see that blessing, you must continue to pray. Pray so that you may be transformed, to be strengthened to overcome any tests and challenges in life. Kaya nga po sa banal na misang ito, mangako tayo sa Diyos na huwag huminto na magdasal at manalangin. At kung man makalimutan natin ang manalangin, magdasal sa Kanya, sana mapaalaala ito ng Diyos sa atin. That a day without prayer is a day without
power. Kayo nga po, a day without prayer is a day without power. Mga kapatid, sa lakas at pagmamahal ng Diyos, harapin natin ang mga bundok ng ating mga problema. Dahil ang bundok na yan ay bundok din kung saan ikaw ay pagpapalain at babasbasan ng Diyos sa kanyang grasya. Hindi kakaunti, sobra-sobra. Hindi lang panandalian, kung hindi nagtatagal ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya at sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa paggunita natin sa pagbabagong anyo ni Jesus at sa pagbabagong sigla ng ating pangakong makinig sa Kanya, mapagkumbaba nating idulog ang ating mga kahilingan at manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang tahanan ng lahat ng sumasampalataya, naway liwanagan niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kabanalan ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng ating mga pinuno, naway matagpuan nila ang pagbabagong anyo ni Jesus, ang lakas na kailangan nila upang magpunyagi sa kanilang mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga walang pagpapahalaga sa panalangin, naway maging pampalakas loob sa kanila ang halimbawa ni Jesus upang mapitagan nilang maitaas ang kanilang isipan sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga kanya-kanya at personal na pangangailangan. Panginoong Hesus, sa bundok ng Tabor, pinakita mo ang kaningningan ng iyong dakilang kabanalan at pinuspos mo ng kagalakan ang iyong mga disipulo. Pinamalas mo sa amin ang iyong sarili sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito at puspusin mo kami sa iyong kapayapaan upang tapat kaming makapaglingkod sa iyo. Sa lahat ng araw ng aming buhay, inihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ay inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang pinamalas ang kanyang sariling puspos na liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihingi ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama,
Pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Haluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang mapagpatuloy nila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aas at wala ng iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabangan mo sa dakilang pagliliwanag ng bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Huwag niyo pong kalimutan para lumakas ang inyong loob at para magkaroon kayo muli ng panibagong pag-asa that the bigger your problems, the bigger your blessings. Your mountain of problems are places of blessings. Ang laki ng iyong pagsubok ay isang palatandaan lang kung gaano kalaki ang pagpapala at grasya na ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya, huwag kang paghihinaan ng loob. At para mas lumakas pa ang iyong pananampalataya, para itulak mo, maalis mo yung bundok ng problema sa iyong buhay ngayon, magdasal ka. Palagi kang magdasal. Only prayer can strengthen our faith, and through faith in God, these mountains of problems can be moved. Though impossible they are, nothing is impossible with God. Amen? Marami po sa atin gustong baguhin ang mundo. Marami po sa inyo, nakikita ko po, nagdadasal para sa pagbabago ng ating bansa. Marami din po sa inyo nagdadasal para magbago ang kanilang asama at hindi ka nais-nais na sitwasyon ngayon sa kanilang mga buhay. Pero kung gusto natin magbago ang nasa labas, kailangan umpisan natin sa pagbabago ng ating kalooban. Di po ba? And nothing can change our spirits, our hearts, and our minds faster no other than prayer. Kaya nga po, ang aking assignment sa inyo ngayon ay maghanap kayo ng medyo mataas na lugar. No? Sundan po natin yung halimbawa ng Panginoon. Umakyat siya sa mataas na lugar sa bundok. So, meron po kayong second floor sa inyong bahay. Diyan, makyat kayo diyan. Diyan kayo magdasal. No? Kung wala naman po kayong mataas na lugar, no? Maghanap po kayo ng tahimik na lugar, but when you pray, pray for 12 minutes. Focus on this prayer. Dahil tandaan niyo po, nakakapagbago ang ating isip at puso daw ay yung focus 12-minute prayer. Ituon niyo ang inyong isip, ang inyong mata, ang inyong puso lang sa Diyos. At hayaan niyo yung inyong pakikipag-ugnay sa Diyos ang magbigay sa inyo ng panibagong lakas, tuwa at kapayapaan. So, find an elevated place to pray, commune with God, 12 minutes of focused prayer so that God can help you to change for the better, starting from within. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko. At Wiener Schnitzel, fish and chips and the Sea Dog are back. American food.